Mayong gabi na usab mga higalaan nga nausab kita sa atong tulumanon matag semana ang kamatuoran. Kini nga mga lesson nga atong pagatun-an kinutlo kini gikan sa Biblia o walay lain nga mga pundok sa relihiyosong kalihukan nga maka-influence niini. Purely words of God lang kini o ang atong gibasihan ang Biblia. Ang atong titulo karon nga kagabion nga pagatun-an mao ang God's judgment or ang paghukom sa Ginoo. So unsa man kining judgment or paghukom? Kita magasugod, magaampo una kita. Sa atong nahibaluan, kung atong itandi ang paghukom sa korte may tungod sa usa ka tawong sinumbong, mubase ang iyang desisyon sa unsay ipanulti sa witness ubos sa usa ka judicial statement pinirmahan sa mga witness. So ang mga hukom diya sa atong mga korte magabasa gayud sa tanan nga mga deklarasyon base sa gisulti sa witness o usab sa pagtuki-tuki sa mga dokumento nga gisubmiter sa usa ka nagasumbong. So kana sa kalibutan nun kana nato nga panlantaw may tungod sa paghatag og judgment sa tawo may tungod sa usa ka kaso nga gisumbong sa usa-usab ka nagareklamo ug makabaton kini og desisyon ang usa ka hurado base sa unsa gyud ang gipresentar nga mga dokumento o gisaysay sa witness. Sa atong mahibaluan no diya sa Facebook page adunay usa gayud kasikat nga American judge nga ginganlan og Judge Frank Carpio. Sikat kay ni siya, makita man ninyo no sa Facebook. Gitawag kini siya nga merciful judge sa daghang mga tao. Lakip labi na katong mga sinumbong diya sa korte nga gitagaan og fair judgment niini nga usa ka judge, si Judge Carpio. Ako nakakita usab ako sa usa sa iyang mga videos niini og tinuod man usa gayud siya ka maluluyon nga judge, dili siya kato bitaw kung tan-awon sa balaod kuan gid siya 100% gid siya convicted apan tungod kay kini siya nga judge merciful kaayo siya, so mahimon niya kining pagapatawan og mubo lamang nga kanang punishment or kanang bayad baka sa unsa iyang na-violate. So, inana ni siya kasikat nga judge, no? Tao gani ni siya, no? Nga usa parehas na to makasasala. Apan nagabaton siya sa kasing-kasing nga maluluyon. Nagahatag siya consideration sa mga sinumbong ilabi na katungulay ikabayad. So, anay panahon nga dili niya kini sa pabayaron. Tungod kay nakita niya nga sincero gayud ang tao sa iyang pagdeklara o nagpakita kini og pag hinulsol sa iya nahimo nga mga salaod. Samtang ang Biblia nagasulti nga ang Ginoo magahukom sa tanang tawo nga moatubang sa iyang himaya ug duha lamang ang paingnan, impyerno ba o ang langit. Mas maayo man ang mana sa yuta kay pwede ka pa modangop sa Court of Appeals. Well, pinakataas nga hukmanan nga mao ang Supreme Court. Apan ang hukmanan sa Ginoo wala nay hangyo-hangyo o maghimo motion for reconsideration kay final na kini. Wala nay kanang himuon pa nimo nga mga pleadings kung maghukom ng Ginoo tungod kay taas ang panahon nga gihatag sa tao para niana nga mga business sa paghinulsol. So, kung tuan na gid mag-atubang na sa
hukmanan sa Ginoo, wala nay dawaton pa nga mga hangyo-hangyo or consideration. Unlike sa ato dito sa yuta nga hukmanan, pwede pa langay-langayon ang pag kuan niya na nga pagproseso ana niya nga kaso, pwede pa nga mahunghungan apan ang hukmanan sa Ginoo final and executory kini, wala na lain pang mahimo ang tao sa iyang kinabuhi nga nagmasalay po tungod kay nisantop na siya sa katapusang yugto or did end na gayud kini. Inigdeklara sa judge nga guilty ang usa ka sinumbong, ay padayon maghilak-hilak. Pankawang lamang kini kay wala may maghinulsol o magrepent sa iyang mga sala, gani nanganti pa kini nga muikyas aron manimalos. Apan sa usa ka tawo nga convicted na sa iyang mga sala o naghinulsol sa iyang nahimong krimen, makaduol siya sa Ginoo aron makahimo siya og amendment or makahimo siya og pagtanos sa iyang kinabuhi. Apan sa katawo nga nagmakuli sa paubusi ang pagbalingon o mangay pasaylo sa Ginoo, didto gayud siya, patawan gayud siya sa usa ka hukom diin base usab kini sa mga lagda sa balaod sa atong nasod. So diferensya kayo ang balaod sa yuta o sa atong Ginoo. Daghan pa man gani usaya sa atong judicial system na apog-yapoy mga uban na nga priso gani nga wala kumbaga nga pasangilan. Apan ang hukom sa Ginoo is just, good, fair, good kini siya nga judgment. Walay pabor ingon nga kana bang ang makasasala nagatubang na sa Ginoo nga wala naghinulsol and then iya pagyapon pasudon dili inaana ang Ginoo. Tungod kay ang atong Dios matarong, He is just and fair para kung say ipataw sa ato nga hukom, wala na kitay mahimo ni ana. Unsa man gid kining repentance? Mo ni ang calling gid sa Ginoo nga ang tanang tawo magrepent gayud sa ilang mga sala. Repentance man gid ang number one nga issue o number one nga concern sa Ginoo alang sa mga tawo nga padayon nagpapasala. So daghan sa atong mga kaigsunan magaingon nga mituo siya kang Kristo. Kung naluwas na apan makita nimo sa iyang kinabuhi nga sukwahi ang iyang ginabuhat, questionable ka na ang kaluwasan mga igsunud tungod kay nagkinabuhi gyapon siya sa kasalanan. Ang rason mao nga wala siya nagrepent, umibalik sa iyang mga kasalanan, mao nga kung nasultihan man siya sa maayong balita, taphaw lamang ang iyang pagdeklara nga naluwas na siya or taphaw lamang ang iyang pag-ingon nga naghinulsol or nagbasol. Dahil manggod ning diferensya or dili parehas man ang bot pasabot ning nagbasol o naghinulsol. Ang nagbasol kanang kasamtangan nga niya nga nahimong sala, pagka alinaw-nawan ang iyang buot, makaingon siya nagbasol mo ko sa ang kipuhat. Pero dili bot pasabot nga nagbasol, dili niya kato balikan nga sala. Apan ang repentance or ang paghinulsol, totality na kini or kana bang gikan gid kani sa iyang kasing-kasing, nibalik gayud sa Ginoo, nirepent gayud siya og bisan man tuod nga nakahimo siya og mga sala og bisan nagrepent na siya, dili kini niya ikalipay. It's a process of purifying yourself nga sa sige na nimong pakigsandurot sa Ginoo, madilian mo na ang pagpakasala. Ang repentance may tungod kini sa dibati nimo sulod gayud sa imong kasing-kasing. Ang definition anino sa English Dictionary, repentance is a condition of being penitent or feeling pain and sorrow on account of sins or offenses, sincerely affected by a sense of guilt
and resolve on amendment of life. Sumuka na siya ang definition sa repentance. Gibati gayud dinhi sa kasing-kasing. Kumbaga naguul gayud adunay kasakit nga gibati tungod kay naa siya'y nahimong salaod. Apan diha sa Biblia mabasa usab nato nga ang Ginoo nagrepent usab. Ano kaha? Base sa definition adunay nahimong salaod. Wala may sala ang Ginoo. Siya man gani ang naghimo sa tao og nagalimpyo sa tao. Apan wala siya'y sala. Kung anong nagrepent man siya. So, atong basahon karon ang Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So, gibati siya kasakit ug kagul-anan, pain and sorrow. Sa Genesis chapter 6 verse 6 paingon sa 8, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. So ang Ginoo na gani mo naghimo sa tao, no, nya ang tao wala gyud mag-una sa unsay iyang kasamtangan nga estado diha atubangan sa Ginoo. So maingon karon nga nagbasol ang Ginoo nganong iya pa manggihimo ang tao diha sa kalibutan. Nasakit na hinuon siya. So ang tan-aw na to kaulaw usab kaayo ignontas Ginoo ana, no. Ulaw kaayo nga una-unaon nga nagbasol ang Ginoo, naghihimo taniya nga mga tao. Mo magid na ang gibati sa Ginoo, nasakit gayud siya. Tama na lang ta moingon tag kaulaw ba kaayo, pero ang tinud-anan ana makasasala gid kita sa atong kinabuhi. Di ta maulaw. So, sama ra sa usa ka ginikanan nga nasakit o gisumhan na sa grabe nga pagpabadlong sa iyang anak. Grabe kaayo nga pagpakasala. Ingnon niya iyang anak. Kung kabalo pa lang ko nga mga badlongon mo ka, balo pa lang ko ani mo kasalbayis, may pagwala ta na lang mo gianak. Mga pulong sa pagmahayog kasakit sa usa ka ginikanan. Ang Ginoo gibati kaya gyapon kana niya nga sa unang mga adlaw nasakit siya kay ngano iya panghimo ang tao sa kalibutan naghatag ra man labad sa iyang ulo. Apan kung ato lang taon diha dapit no sa sunod nga mga bersikulo sa Biblia, sa dihang gimanduan sa Ginoo si Adan ug Eva nga makaon nila ang bisan unsa diha sa Garden of Eden, gawas lamang sa usa ka bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa maong garden, napakya si Adan ug Eva pagtuman niini. Hibaluan nato di sa Genesis chapter 3 nga wala gipatay sa Ginoo si Adan ug Eva. Iya kining giimbestigar. Pangutana. Una niyang gipangutana si Adan may tungod sa violation ni ilang gihimo. Apan nanguli pa si Adan ug iyang gibasol si Eva. Si Eva pod iyang gipasangilan ang bitin, mao kuno kini ang hinungdan nga iyang nakaon ang gidiling prutas. Ang tao mangita gayud og kapasangilan, mangita gayud og lusot. Apan ang Ginoo nakita niya ang kahuyang sa tao. Apan wala niya gipatay si Adan ug Eva. Gikan sa mugaway nila nga kahimtang, naigo na lang mukaon sa giprovide sa Ginoo diha sa Garden of Eden. Nag-ingon ang Genesis chapter 3 verse 23, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So, si Adan ug Eva gikuha sa Ginoo gikan sa garden og si Adan magatikad na sa yuta aron sila mabuhi. So, there is always a consequence of sin. Dili pwede nga magpakasala ka, nya ni epekto ng imong sala, walay consequence, walay nahimong epekto imong pagpakasala. Naagayod.
Sa dihang nagbasol ang Ginoo, ngano iyang gibuhat ang tao, makita nato nga gikan sa kahamugaway, gikan sa kahayay sa kinabuhi, nahimong adunay kabag-uhan sa kinabuhi. There is an amendment of life. Kumbaga, ingon ang Ginoo diya sa Genesis, no? And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the earth, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So si Noah lamang ang nakabaton o grasya o kaluoy gikan sa Ginoo. Ang uban wala iyag yung pahamtangan sa silot. Si Noah ang iyang family. Kumbaga ang na-save niya anak. Mao kadto nga gilunupan sa Ginoo ang kalibutan ug ang pamilya lamang ni Noah ang nasalbar. Dili di ay katiaw-tiawan ng Ginoo. Kung mapungot na siya, muingon dayon ang tao, tuo ka man na ng gilunupan, kinsa man lugar makaingon nga nahitabo na, mugna ra na sa tao. Igsuon, sa dihang kauban-uban pa ako sa akong mama o papa sa pagpangalagad sa Ginoo, niadtong high school pa ako, gisaka ka na og namo kanang bukid sa lumbia, bisan ka nang sa makasandig, nitabok pa kami sa suba. Mahingangha ka, kay naay mga pagang ug mga shells ibabaw sa bukid. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, tinuod gidi ay nagilugnupan sa Ginoo ang kalibutan. Ay ha ko na na-confirm sa dihang high school na ako. Dugayng panahon na kadto na itabo ang paglunok sa kalibutan. Nahangtod karon anaa gyapon ang pruweba. Wala kuha sa Ginoo aron ang tawo dili makapangulipas sa iyang kabuhatan nga tuod man nahitabo gayud katong paglunok sa kalibutan. Apan sa tanan nga nagapadayon sa pagpakasala, bisan sa nanghingabot na ang katapusang mga adlaw o pagbalik sa Ginoong Hesukristo, wala maghinulsol sa iyang mga sala. Busa maiya gayud ang kapungot sa Ginoo. Ang kapungot sa Ginoo mabasa nato diya sa Isaiah chapter 59 verse 18. According to their deeds, accordingly he will repay. Fury to his adversaries, recompense to his enemies. To the islands he will repay recompense. Jeremiah chapter 17 verse 10. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Another verse from Ezekiel chapter 7 verse 3, paingon sa 4. Now is the end come upon thee. I will send mine anger upon thee, and will judge thee according to thy ways, and will recompense upon thee all thy abominations, and mine eye shall not spare thee, neither will I have pity. But I will recompense thy ways upon thee, and thine abominations shall be in the midst of thee, and you shall know that I am the Lord. Kulba kayo, no? Hadlo kay paminawan ang mga pulong sa Ginoo. Neither will I have pity. Inana ka just ang atong Ginoo. Ang uban maingon magod sila nga, ang Ginoo maluluyon bisan sa akong mga sala. Maluluyon man ang Ginoo. So maingon ra ang tao nga, kumbaga ang Ginoo is obligado siya tungod kay maluluyon, obligado siya sa taong makasasala bisan wala maghinulson, obligado siya nga luwason. Dili Ginoo ka just ang dili mga igsuon, kay ang Ginoo just siya. Ug unsay atong binuhatan, mauusab ang iyang kapungot na ipahamtang kaniya. So, do kini nga bersikulo sa Ezekiel, it was addressed to Israel. Nakita nato nga ang iyang pinili nga katawhan nga mao si Israel, iya man gani gipahamtangan sa silot. Unsa na lang ka ang mga hintil nga wala mahigugma sa Ginoo. So, just gayod ang Ginoo nga iya gayong kapungtan ng usa ka tawong padayon sa pagpakasala ug mipalayo kaniya.
Revelations chapter 21 verse 8. So, but the fearful and unbelieving, and dili gatuo gayod, and the abominable and murderers, mga kriminal, mamatay tao, warmongers and sorcerers, mga salamangkiro, and idolaters, kasimpag Diyos-Diyos, and all liars, mga bakakon, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Di-specify gyud diri mga kaigsuonan, mga higala, nga walay lugar diha sa langit kini nga mga tawo nga nagahimo og salamangka. So ining salamangka kali bitong ni mga magic kana bang na ay mga hurim-hurim, wala ni siya. Mga idolaters kana bitong himo gayud og kana bang ibuto sa mga rebulto nga hinimo ra tao, o kana made of plaster of Paris nya. Kaingon lang ko kato kung anak sa una sa gamay pa, kita siya na nagposisyon na gipasan-pasaan ang rebulto. Ingon siya nga, mama, ang ilalaging Ginoo mama kay ilang gapasanon. Mana sa bata kato nga inosente ang nagsulti ni ato kana gikahimutan gid kana sa Ginoo. Kadang magasimba og mga hinimo lamang sa tao, and all liars, mga bakakon. Kini pagkabakakon, no? Bang sa siging pamakak sa kadugay, iyan gipanulti ng bakak para sa iyang kaugaling mo na katong tinuod at isway, walay undang ang iyang pagpamakak. Grabe ba kakita kag taon na ano nga bisag sapo na kaayo mamakak pagid. So kana gikahimutan gayud kana sa Ginoong klase sa mga tao. Ano sa bang kining abomination? Kana bang abomination is kana bang kanang nagpakaulaw, disgrace, dishonor. So kana bang daghan kini ga kahitabo mga kaigsuonan, no? Kana bang adunay mga pag kinabuhi nga layo gayud sa katudloanan sa Ginoo. Dili man nato kini i-condemn lugar ka, dili man ko sila ma-condemn kay mga tao man apan nahimo na hinuon kay especially kining na ay mga grupo sa mga lain-lain nga mga klase sa mga tao nga naga-promote o immorality. So dili nato sila paghukman tungod kay aduna usab sila yung mga giagian ng mga struggle apan kung dili kini magabalik sa Ginoo, dili sila magahinulsol, ang ilang abomination nga ginahimo, ang ilang gihimo nga kaulawan, dili madawat diya sa Ginoo. Bisan pag maingon ka nga kanang na ako'y giagian, aduna ako'y past, pan kung dili ka maghinulsol, dili ka mabalik sa tiilan sa Ginoo, nagpadayon ikaw sa pagpakasala, nagpadayon ang usa ka tawo nga nagahimo niini nga salaod without any kining repentance, dili gayud sa dawaton sa Ginoo. Sa higala, mga igsuon, daghan kini sila nga mga tao, labi na gidawat na kini sila sa katilingban. Apan ang Ginoo nato is pure ang atong Ginoo, dili siya pwede nga magkuan siya kana bitong iyang uyon-uyonan ang tao. Tungod ang Ginoo nato dili siya gapangamho sa usa ka tawo makasasala. Apan gihigugma sa Ginoo makasasala kung siya magabalik sa Ginoo, magarepent siya. So atong basahon ang 1 Kings, no, chapter 11 verse 5 pa sa 7. May tungod kini kang Solomon. Si Haring Solomon, usa kini siya ka pinili sa Ginoo, apan usa siya ka tawo nga dili perfecto, nakasala gihapon. So atong basahon, for Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians,
and after Milcom the abomination of the Ammonites. 6. And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as did David his father. Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. Kinis Molech is Ammon's god. Related ni siya kang Moab, the god of Chemosh, the fire god, worshipped with human sacrifices, purifications, and ordeals by fire, habitually as other idols were, occasionally, also with mutilation, vows of celibacy and virginity, and devotion of the firstborn. The old Canaanite Moloch is always written with the article, the Moloch. To him, children were sacrificed in Tophel, in the valley of the children of Hinnom. But Milcom's high place was on the Mount of Olives, and human sacrifices were not offered as they were to Moloch. So, kining mga abomination nga gihimo sa unang mga tao, mao'y usa sa mga kasakitan o kasakit nga gibati sa Ginoo. Bisan karon nga panahonan, naagyapon kini mga remnants ani nga mga pagyukbo sa tagapikas, no, pagyukbo sa gahom sa kanitnit. Tanaw na to karong panahon na pagyapon nga eksista ng mga talutho, ay bitong manambal ni sila niya ilang hurim-huriman, taluthuan dayon, ulian dayon ang tao nga naigibati nga sakit na pagyapon ni karon dinhi sa syudad, wala na siguro kaayo ni, pero sa mga bukid-bukid na pagyapon to kay sa unang panahon magilagay mga doktor, so ang tao nagresort ngadto sa mga bang hurim-hurim, mga habak-habak. So gani sandiri gani ka magpamasahe ni kang kapoy kay among laps-laps gikan sa biyahe, ang muhawid ana igno pang tanon ako ginang ignon nga wa maka ni mga hulim-hulim kay dili ko gusto anang hulim-hulim, wala man ma'am. So naapagyapon na sila karon mga panahon kanang mga halad sa engkanto o kana bitong labi na kang magtukod og balay, uban ana na maghalad na sila mga plato, kutsara, baso dito dapat iplasta nga dito puno ang kahoy kay manahod-tahod manahod-tahod nagtahod ka na noon sa taga laing laing dapit tahod na noon sa mga engkanto. Kasi kanang mga tabi apo manauso sa unang panahon, mga bata pa kami nanday nga ang bata sa asal mihim may pagitabi apo dia ina na ba matinuuhan apan sa mga tao nga padayon nagakinabuhi ubo sa lamdag sa Ginoo, nagakinabuhi nga dili man perfecto tungod kay aduna gyapon mga pagpakasala apan wala sila malipay sa ilang himo nga sala og nagapangayo dayto pa sa ilo sa Ginoo. Ang Ginoo nagasulti diya sa Matthew chapter 16 verse 27 o 17 verse 1 ingon diri sa Biblia. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. So itong balano nga sa pagbalik sa Ginoo, daghan pa nga mga buhi na magatindog magahulat diya sa Ginoo sa iyang pagbalik. Kini nga mga tawo nga nagkinabuhi ubos sa pagmando sa Ginoo, ubos sa kabubuton sa Ginoo, makakita gayod diya sa Ginoo, mauban gayod siya sa rapture. So unsa man gayud ang katuyuan sa Ginoo, no? Nga niya anak kita sa mga katapusang mga adlaw. Sa man gayud ang iyang katuyuan sa tao. So Ginoo man siya maka buhat man sa iyang gusto. Sa
sa pagpakasala sa tao, sa iyang wickedness, na may gahom ang Ginoo to wipe out sa tao, apan dili man na mao ang Ginoo tungkol siya maaghop, ang Ginoo maluluyon. So ang Ginoo nagatawag sa tao to repent, magahinulsol, kay gusto ang Ginoo nga ma-reconcile gayud ang tao diya kaniya. Pinaagi kang Lord Jesus Christ ang tao acknowledge kang Jesus Christ nga atong bugtong manluluwas, o kita magasunod kaniya, magatuo, o kita makabaton o kinabuhing walay katapusan. So unsaon man pag-repent, nagya po yung mga tao nga dili kabalong unsaon man mga tanong, unsaon man pag-repent. Siguro kana nga time wala pa niya gibati ang iyang kaugalingon nga kana bang siya di ay makasasala. Kumaga, nangutan siya unsaon pag-repent. Tungod lang, siguro na siya nakasabot na lugar siya, pero wala pa lang niya gibati. Nangutan na siya kung unsaon pag-repent. So, confess your sin, number 1. So, Leviticus chapter 36, verse 40, if they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their trespass, which they trespass against me, and that also they have walked contrary unto me. I-confess ang mga salaod. Appeal ang mga sala sa katigulangan. Umugon siya gitaw og generational curse. Imong ipangayo ag pasaylo. Appeal ang mga himo nga salaod sa imong katigulangan. Tungod kay nahimo ipang parte sa ilang kinabuhi, parte sa ilang kaliwatan diin ikaw na himong usa ka sumusunod. So i-break na siya nga generational curse. So i-confess gayud ang tanang mga kalapasan. Second, humility of the heart. Leviticus chapter 26 verse 41 pa sa 44, and that I also have walked contrary unto them and have brought them into the land of their enemies. If then their uncircumcised hearts be humbled, and then accept of the punishment of their iniquity. Usahay ang tao no, kana bang gusto mga ipasaylo pero wala humility. Sige, mga lang ko pasaylo, kaya may ingon. Pero wala katon niya tuman or wala niya gibati nga siya nagpaubos sa iyang kaugalingon. Wala niya gibati sa iyang kasing-kasing nga siya nakapsala o tungod sa iyang garbo dili siya basta kay sige siya cancel lang ta pero napagyapon sulod sa iyang kasing-kasing ang pag-alingaot sa iyang ginhawa nga makabalus. So ang buot pasabot niini nga aduna kita humility of the heart aron makadawat kita sa unsay pahamtang na punishment or consequence sa atong sala. Dili man pwede nga magpakasala ka nga walay consequence. Wala na siya may tabo nga usa ka tawo nga nagpakasala, walay consequence nga nahitabo. That is why kung gusto ka mag-repent, kinahanglan ang imong kasing-kasing is mapahiubsanon ug dawaton nako Lord unsa imo ipahamtang nga punishment diha sa akong kasalaanan. Tungod niya na nga pagpahiubos sa imong kaugalingon, pagpahiubos sa inyong kasing-kasing, ang Ginoo magahatag sa iyang punishment kanimo apan light lang ang imong batiuton kay ang Ginoo sa magahatag sa iyang kaluoy. Do iya kang gi-punish as ka consequence sa imong sala apan maluluyon gyapon siya nga ikaw makabaton gyapon sa kahupayan. The consequence of sin is to accept the punishment. So, makita nato diya kay Samuel, no? 2 Samuel. Kadong libro ng sulti ni Samuel, chapter 12, verse 13, pa sa 14, may tungod kini kang David. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord
to blaspheme. The child also that is born unto thee shall surely die. So si King David sa iyang pagpakasala na atong panahon nga si Bathsheba iyang kaibugan o ang iyang bana iyang padala dito sa kagubatan kung namatay, nakabaton kini sila og anak. O diha sa panahon nga si David ipadalahan sa kang prophet Nathan ug si David hinulsol sa iyang sala apan na iyang si Nathan ipasaylo na iyang sala apan ang bata ang natawo diha bunga sa iyang pagpakasala kinigit siya wala or namatay ang anak ni Bathsheba o ni David. The Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. Apan as a consequence of sin, ang iyang anak, di akong Bathsheba, namatay gayod. So, dili sa yun, nga mo-reap ka sa consequence ng imong mga sala. Tungkol kay naagad kini siya punishment. Dili kini siya mulabay nga kanang wala gayoy pag-discipline. For whom the Lord loves, He corrects. Apan katong mga tao nga wala na gugma sa Ginoo usab padayon sa pagpakasala, dili na nila ligabation kani mga consequence niya tong kay migahi na ila kasing-kasing o walay humility tungod walay plano sa ilang kasing-kasing una-una nga magduol ug magrepent sa Ginoo. That is why ang katulamang ni duol sa Ginoo nagpaubos sa ilang kaugalingon, paubos sa ilang kasing-kasing mo kato siya ang pagadawaton sa Ginoo tungod kay nakita niya iyang kaugalingon nga makasasala ug naghinulusol, nagrepent siya sa iyang mga sala. So tungod kay ang tao nag-repent man nangay pasaylo sa Ginoo nga di na mabalik sa sala, adunay assurance of the promise. Mabasa nato ni sa Jeremiah chapter 7 verse 5 and 6. For if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, forever and ever. Muo kada siya ang assurance of the promise sa Ginoo. Nagsaad gayud ang Ginoo nga kung atong i-correct ang atong mga kinabuhi, ang atong if you thoroughly amend your ways and doings, ang atong paglakat dahil sa kalibutan, nagbiya na kita sa pagpakasala, then usa kita sa maka-inherit, makapuyo sa yuta nga gisaad sa Ginoo, o dito kita magapuyo hangtod sa hangtod. Adunay assurance of the promise nga ang tao ma-restore diha gayon sa Ginoo base sa pagtamod sa unsa man ang pagabuhaton sa tao kung siya ubalik na sa Ginoo. I-acknowledge din siya makasasala. Dawaton niya ang consequence sa punishment sa iya sala nga mao pag-punish o pag-discipline sa Ginoo. Above all ang iya kasing-kasing mapahiugsanon diha sa iyang paghinulsol, makabaton siya sa assurance of the promise nga gikan sa Ginoo. Daw bi katong mga tawo nga padayon sa pagpakasala, mga unrepentant heart. So ingon ang Ginoo diha sa Deuteronomy chapter 32 verse 35 and 36. To me belongeth vengeance and recompense. So ingon ang Ginoo siya ang mga nimalusya. Their foot shall slide in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste, for the Lord shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power is gone, and there is none shut up or left. Iya sa Ginoo ang pagpanimalus
So katong mga tao nga wala gayud nagahinulsol og gikinabuhi ang pagpakasala. Aduna lagi panahon kumbaga sa pinulungan pas tao na moabot lagi ka na nga panahon na paninglan gayud siya sa Ginoo. God as creator who possess righteousness has prescribed all his standards, but because man has fallen away, it is the grace of God that makes man achieve righteousness through faith like Abraham. Kini siya nga mga pulong sa Ginoo is usa kini siya kapag pamatuod nga atong Ginoo righteous gayud siya ug siya gayud ang maningil vengeance kumbaga kanang vengeance maningil siya ang manimalus diha tungod kay wala ang tao nagpailalom sa iyang grasya. Man has fallen away. So taas pa ang time na pinabiling gamay. Man is still in unbelief. Makita nato sa Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ mismo ang nag-ingon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Duol na gayod. Katong panahon na, gisulti ni Jesus Christ, duol na, samot na sa ato karon nga kapanahonan. Duol na gikaisa ngayon kagbayog, pila na lang, kagamay na lang gikayang panahon para ang tao mo balik sa Ginoo. But man chooses to stay in unbelief. Man chooses to live in unbelief. Lami kayo magsupak-supak sa Ginoo na mga tao nga mga grabe na git kaayo ka sa Tagalog pa halang ang kaluluwa. Wala na magtuo kung kinsa naghimo kaniya. So padayon siya sa pagpakasala. Busa ang repent mao gayon ang subject sa atong existence. Ang subject sa existence sa mga tao nga nagpakasala. Ang Biblia panawa gayon sa tao to repent. Gani mabasa po nato sa Mark chapter 1 verse 15 and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Tumbali ko no, believe the gospel. Tuhuan na to ang pulong sa Ginoo. Unsa man ang gospel. Tuhuan na si Jesus Christ gipadala sa kalibutan aron pag-redeem sa iyang katawan ug sa tanang-tanang tawo nga motuo kaniya kini sila gitagaan og katungod na mamahimong anak sa Dios. Pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross ang iyang katawan, iyang giluwas. Gi-redeem niya. Busa kini nga pakamatay sa atong pag-fulfill sa Ginoo sa will sa Amahan, mo kini ang atong tuhuan nga siya dihang gilansang sa cross, namatay ug gilubong ug sa ikatulong adlaw ni resurrect siya. So nakakuha naman kita itong lesson nato no, sa resurrection. Kung unsa gyud ang tamang adlaw sa resurrection sa Ginoo. Dili na to ma-judge ang uban nga inana ang ilang pagtuo tungod kay maupod ang ilang namatan apan sa pagkaibalo nato sa gospel, pagkaibalo nato sa bulong sa Ginoo. Nya nakitay na matan nga pagtuo nga sukwahi sa unsay gitudlo diya sa Biblia. Kung ang tao magatuo niya nga gospel sa Bible, mubiya gayud siya sa iyang naandan nga pagtuo. Mubiya gayud siya sa iyang naandan nga sayop nga pagtuo. Muna siya ang muna gibot nga believe the gospel. Tungod kay daghang nakadungog apan wala mo tuo ni anak nga gospel. Igo lang niya nadunggan apan ari ko mo tuo ana kay binuhat ra na sa tao na iya nagid kana nga gipili nga iyang destinasyon kung asa siya paingon. So sa Proverbs chapter 12 verse 14 verse 15,
man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of a man's hands shall be rendered unto him. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. So ang katong taong yung panilahi man full man ang gibutan diri na ato po ingon buang-buang magaman og sakit kay paminan. Ang usa ka tawo nga wala mo tuo sa pulong sa Ginoo, ang iyang gituuhan, ang iyang kaugalingon, kung sa iyang nakita, wala siya naguna-una sa mga heavenly, mga spiritual nga mga counsel. Kaya yung gituuhan ng sa iyang gihimong nga isakutam, alang kaniya, mauna ka to, apan ang naminaw sa pulong sa Ginoo, naminaw sa pag-counsel sa mga mga wise people, kini makabaton gayod sa good fruit of his mouth, and the recompense of a man's hand shall be rendered unto him. So siya nga nagapaminaw sa counsel sa mga manggialamon, makabaton ini nga mga maayong pag recompense o pag ano bang sa Bisaya kuan siya kan bang ang iyang maayong gibuhat mahibalik usab kini nga maayo alang kaniya. So 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, gi-address kani siya atong Ginoo diya sa iyang katawhan Israel, apan ato gyapon kini siyang mamahimong nga basihanan kung kini nga gisulti sa Chronicles na nag-ingon atong ihambol atong kaugalingon, mag-ampo kita, atong pangitawon ang dagway sa Ginoo. Kumbaga wala man ta nakakita sa dagway sa Ginoo, bot pasabot ni ini kana bang truly in your heart, kana bang gipati gid nimo ang imong pag-ampo, ubos ang pagpaubos sa imong kaugalingon, ug mubiya sa pagpakasala, then i-heal or i-restore gayon sa Ginoo ang usa ka tawo or ang iyang katawhan nga naghinusol. So dili man pwede nga i-restore or heal kita sa Ginoo without any conditions. So di man siguro pwede nga ingon lang ka nga i-heal ko Ginoo, i-restore ako without humbling yourself, without praying, without seeking God's face, o we turn from our wicked ways. Usa ka na siya ka pagpahimag o pagpahibalo nga ang Ginoo without these conditions dili kid ang tao ma-restore kung wala kita nagpaubos sa atong kaugalingon. Ang tao nga nangita sa Dios ug nagrepent sa iyang mga sala, magapaubos sa iyang kaugalingon ug magatuo sa Ginoo nga bugtong manluluwas ug dili ang iya ra nga kaugalingon ang iyang gihuna-una nga siya maluwas ra sa iyang kaugalingon pagkamatanon. So dili kana siya mahitabo. So sa kasamtangan kita nga mga katawhan sa Ginoo, nagahulat naman kita nga mubalik na ang Ginoo tungod kay doon lagi kaayo, and nilabay na ang panahon katong eclipse nga grabe gid kaayo nga hype sa video nga nahitabo daghang tawo nangalisang tungod kay mo kani alang giingon, apan nakita nato nga over gid ay uwi gid ay kaito nga pagkahimo o pagpahimagno sa mga tao. But sa ako madumduman no sa unang panahon atong pagkahitabo sa sendong usa ka to ka Sabado gikan ko sa Kugon, nagsakay ko og jeep dito pa ko dapit sa Ororama. Paglingi na ko sa akong likod, namo ko nakita nga sakyan nga nagdala og usa ka imahe, ribulto
dili man image Lord, di man to rebulto, babae ka to. Ang ilang gitawat mother of perpetual help. Buka to nga rebulto ang gidala sa sakyanan. So ako pauli naman ako, so straight ang lugar ko, anaw sa atubang. Pag abot dito sa Rizal Street, dapit sa kanang landbang na karon nga street, paglingi na ko ito, naaman sa akong tungod na gyud ang katong sakyanan, dako gid kay ito siya nga rebulto nga gipintalan og puti. Murag na limbarot ang akong balhibo. Niingon gyud ko sa akong balingon. Nisulti gyud ko, gamay lang ko, Ginoo. Unsa ka nga silot ay mong ipahamtang ni ini nga mga tawo nga naghimo og shame. Mga tawo nga naghimo og pagbato kanimo. Mura to akong nasulti. Unsa ka nga silot sa kasimana after anak. Gani anang adlaw man to nahitabo. Anang pagkagabi imo na din to siya ang eclipse. Nag-eclipse ka to siya. So ni kawas mi dili man siya total na zero gayod. Lunar eclipse man ka to. Pag tan-aw sa ibabaw, kana siyang mura dito siyang blood moon ang itsura niya. Kung sa mga katigulangan pag gikaon ko sa Bakunawa, paghangad na ko dito sa langit, nakita na ko to siya nga eclipse anang pagkagabi anang Sabado. So gignan ko din akong anak ingon sa mga katigulangan basta na inani naagyo kalamidad nga mahitabo. So mura to siya. After 1 week muna din kato ang sendong. Grabe ka to nga pagkahitabo sa sendong tungod kay wala kita magdahom diri sa Cagayan nga mahimo ka to first time in history nga nahitabo ka to. Ang Ginoo dili na to tiaw-tiawan. Moingon lang dahil na wala man nagtuo ana. Wala man ang amo. Bisan pa kay giingon na gyud sa Ginoo nga thou shall not bow down to graven images. Nya imo na gid hinuon ganing gipasaan kay imong gihaluk-halukan kay imong gi worship kay magunsa man ka ang anak ug walay inahan ana man na ilang rason. So mo kato ang Ginoo nag-manifest gyud sa iyang glory, nag-manifest gyud sa iyang pagka-Ginoo. Mo kato nahitabo siya bisan katong Pablo nga typhoon mo gihapon kato na eclipse gihapon to siya 1 week after nahitabo ang bagyo nga Pablo apan ang Cagayan kay nakapreparar naman, so wala gyud siya ingon nga na damage gayud. So kung atong tan-awon karon ang atong panghitabo, kining mga signs in heaven, signs sa sun, moon, and stars, nisulat mo gikan siya sa Bible no, sa Joel. So sa pagkahitabo sa eclipse, ako nadumduman ang nahitabo sa sanyo ko nga sa kay may tabuan ni after 1 week. So itan silanta kung unsay ipasamtang hamtang sa Ginoo ini nga mga kapanahon na tuod kay ang Ginoo nagahatag gayud siya og mga signs. Kung kanus asya mo balik mo nang ingon siya, kung makita ninyo kani siya nga mga sign hangad sa langit, kay dool na ang redemption, for the redemption is nigh. So mga higala, dili man kini sa pagpanghinadlok kay panghitabo naman kani sa unang panahon. Ngani ako naka-witness ng gada ko niya nga tunitabo sa sendong sa kami sa mga nag-rescue sa among family. Do wala may salamat sa Ginoo walay nakamsan apan ang damage gud sa properties kuan gud total gud. So dili kini sa pagpanghinadlo kundi pagpahinumdom. Kay bisan ang Ginoo usa kini siya sa mga sign sa pagpahinumdom ng tao makakita nini nga mga sign sa kalangitan. Kung kanap tong warningan kan uy tuman ka dia nga pamanggi ako kagatawong dia ala pag hinusol na dia. So ana ang kay dili gusto ang Ginoo nga tao maparot, dili gusto ang Ginoo nga ang tao mo paingon dito sa kaparutan sa impyerno. Gusto sa Ginoo nga maluwas ang tao. Ang tao kay mopili manggayod sa pagbiya apan sa kaulahi ang mga adlaw daghan gihapon ang mobalik ug modol sa Ginoo para sila maluwas. So mga higala, hindi nga atong pagtuon, dili kani siya nga ang tao atong ipugos kundi maminaw lamang sila sa tulong sa Ginoo, because
faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. So mamati kita sa pulong sa Ginoo. So kung maulaman ka na atong ikabilin kanyang mga higala nga ang Ginoo karong katapos ang mga adlaw nagapanuktok so kada kasing-kasing sa tao nga mag-repent. Kung wala ka pa makahimo ni ana nga paghinusol higala auhag ako kanimo. Balik na kita sa Ginoo, balik ang tao mabiya sa pagpakasala tungod kay ang Ginoo mo ka na ang iyang gihulat aron ang tao dili mo paingon dito sa linaw nga kalayo ug asupre. So maulaman ka na ug daghang salamat sa pagpaminaw ug pagtan-aw. Mayong gabi sa tanan mga igsoon at mga higala.